teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Dakila si Yahweh, dakila si Yahweh, ang pangalan niya'y papurihan, buong pusong pasasalamatan ngayon at magpakailanman. Dakila si Yahweh, dakila si Yahweh, ang pangalan niya'y papurihan, buong pusong pasasalamatan ngayon at magpakailanman. Siyang lumikha ng langit at lupa at lahat ng naroroon. Nilikha niya ang ulap laganap sa daigdig, bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Dakila si Yahweh, dakila si Yahweh, ang pangalan niya'y papurihan, buong pusong pasasalamatan ngayon at magpakailanman. Kaya tayo kay Yahweh magtiwala, walang bagay di niya magagawa. Kaya tayo kay Yahweh magtiwala, walang bagay di niya magagawa. Walang bagay di niya magagawa. Walang bagay di niya magagawa. Good morning, Jesus. Magandang umaga po, mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood at lagi namin kasama
sa gawain kung saan tanging pangalang Hesus lamang ang naitataas at naibabantog. At muli sa umagang ito ay meron kaming kasamang galing sa abroad. Ayan. Malalaman niyo kung gaano kalayo. At bago tayo magsimula, tawagan natin si Sister Eileen para sa isang panimalang panalangin. Sister Eileen. Amen. Glory, glory to God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord, sa araw na ito, sa umagang ito, na kami po ay muling nagkasama para po magbigay ng luwalhati sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat po na muli, ikaw ay aming mapapapurihan, maipapahayag po namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. At nawa, sa pagkakataon nga pong ito, maluwalhati namin at maparangalan ang iyong banal na pangalan. At maging inspirasyon din po kami sa mga nanonood at mga kapatiran namin na kasama namin sa umagang ito. Salamat po, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko yung dasal mo, sabi mo, maging inspirasyon. At totoo naman po yun, ang bawat buhay ay isang testimonya at isang bawat buhay ay isang inspirasyon. Sabi nga let us carry the burden of one another. And one way of doing that is to really be an inspiration. Sabi nga sa iba, maging gift ka, maging handog ka sa iyong kapatid. Amen. So narito po ang ating mga kapatid, Sister Eileen at Sister Sai, at sila na po ang magpapakilala at sa kanilang mga sarili at babati na rin po sila sa buong barangay. Ayan. Umpisa na kay Sister Eileen. Ayan. Good morning po mga kapatid. Sister Eileen po from Bulacan Outreach. Siyempre po, binabati ko po ang buong mga taga-Pulilan, ang aming mga kapatiran sa Pulilan, sa Kalumpit, sa Bustos. Hindi ko na po isa-isahin sa Malolos. No po, ang outreaches po ng Bulacan. Glory, glory to God po na lagi pong nandiyan, lagi pong nakasuporta sa gawain ng ating Panginoon. Yan. Thank you, Lord po. Papasalamat kami sa Panginoon kasi talagang kailangang sumadya sila sa worship center at magbigay ng panahon upang maging bahagi natin sila sa umagang ito. So, huwag kayong aalis dyan at marami tayong maririnig na mga bagay na tunay na kapaki-pakinabang. Tawagin na Sister Sai. Ayan. Good morning po mga kapatid. Ayan, binabati ko naman po sa Bulacan, yung mga youth ng Bulacan, saka yung music ministry ng Bulacan. Ayan. Thank you Lord po sa favor po mo ni Lord muli sa amin ngayong umaga po. Thank you Lord. Thank you Lord. Isa lang siyang anak, no? Sister Sai? Dalawa po sila. Yung isa po nasa abroad. Nasa abroad? Ano pangalan? Si Ate Joyce Ann po niya. Si Joyce Ann. Nakasama nga yata natin Opo, minsan kapag sa na din po siya online. dito. Oo. Opo. Sister Eileen po ay isang dakilang guro. Ayan. At tinatanong ko nga siya kanina, sabi niya, matatapos na yung kanyang term na kumbaga next year. No? Pero bago tayo dumating dyan, isang bagay na nag-struck sa akin, no, kay Sister Eileen is yung dedication niya bilang isang hindi lang coordinator kundi bilang isang miyembro kasi hindi naman lahat ng member ganyan ka-active. Anong ginawa ng Diyos? Ilang years ka na bang Christian, sister? Bali 1992 po kami nang mapunta ng Dampol, pero nung makilala po namin si Lord parang 1995 na. Then sama sa prayer meeting, sama sa mga outreaches, hanggang, ayun po, lumalim na ng lumalim yung pagkakilala kay Lord, lumalim na din ng lumalim yung commitment mo sa ating Panginoon. Kasi parang makarating ka sa ganitong posisyon ay kailangan talaga yung commitment mo sa gawain ng Panginoon. Kailan ka dumating sa point? Siyempre, una, attend ka lang, di ba? Pero dumating sa point na naging mas masigasig ka at may nangyari ba? O ano ba yung dahilan na parang, teka, hindi ako dapat nakikinig lang, hindi ako dapat nakaupo lang dito. Siya ho kasi tiniran siya ng mga worker at ang Bible study sa inyo ginagawa. So, siya ho ay teacher, so kailangan umuwi siya ng bahay. Pagdating sa bahay, magluluto, magpe-prepare, mag-aasikaso sa mga worker.
paano mo, hindi sa paano ano yung behind, no? The very motive na kailan ka dumating sa ganung point na mas gusto ko pang may gawin? Ano nangyari? Ang isa pong sitwasyon na lalo po akong naging masigasig sa paglilingkod kay Lord, yun nung po kasing una, ako lang ang uma-attend sa gawain. Okay. Ayaw na ayaw po nung mister ko yung gawain. Okay. Sabi po niya, pag nag-prayer kayo dito sa bahay, babalibagin ko yung bubong ng bahay natin. Ganon? Opo. Ganon po kaano. Okay. Pero, syempre po, mabait si Lord. Yung prayer ko na yung husband ko, yung buong family ko ay makasama sa gawain. Syempre po, ang unang binabago ay yung puso mo. Kung paano mo sila tratuhin, kung paano ka makisama sa kanila para po madala mo sila sa gawain ng Panginoon. So, ano nangyari? So, yun nga po, nagpre-prayer meeting po sa amin, yung mister ko po ay hindi uma-attend, pero hindi naman po niya binalibag yung bubong ng bahay. No? Yung usual na yung brother husband, pag may gawain, lumalabas, nasa labas siya. Pero one time po, may nangyari kasi, nagkasakit po siya. Doon po sa pagkakasakit niya, ang sabi sa kanya nung uso pa po kasi sa amin yung yung hindi doktor yung tumingin sa kanya, albularyo. Sabi po nung albularyo, 1 linggo na lang yung asawa mo. Paghintay mo na lang mamamatay na daw po, yun ang sabi nung albularyo. Sabi ko naman, bakit? Diyos ka ba? Para sabihin mo yun na lang ang haba ng buhay ng asawa ko. So, sa madalit sabi po, inuwi ko siya doon sa biyanan ko, tapos yung biyanan ko pala, hindi naman siya ipagagamot. Ako na po ang nagdala rin sa kanya sa ospital at ipinagamot ko siya. At yun po, awat grasya ng Panginoon, naman po siya, naka-recover siya, lumakas siya. At yun po yung naging simula na sumama na rin siya sa gawain ng Lord. Hindi na po niya kami, wala na po siyang sinasabi. At pag nga po uma-attend kami dito sa Compi, siya na po yung nagpre-prepare ng sarili niya na sasama siya sa gawain. At pag meron pong mga outreaches, sumasama din po siya. So, hindi po ba sa isang family, sa isang asawa, napakasarap na kasama mo yung partner mo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya yun po, lalo po akong nagtiwala sa Panginoon na lahat ng bagay kayang gawin ng ating Panginoon. At maging yung isa ko rin pong anak na, yun nga po si Joyce Ann ay natuwa din po siya kasi nga nakita niya yung pagbabago ng tatay niya na sumasama na po sa gawain ng Panginoon. At yun nga rin po, hindi lang naman simple siyang sumasama. May mga part din po siya, lalo na nga po sa fellowship. Sabi ko nga po, lagi siyang nag-aayos ng mga upuan, lagi siyang andon para sa mga sound system. At nakikita rin naman po ng ating mga kapatiran kung paano siya gumaganap ng mga gampanin sa ating community. Thank you, Lord. Alam niyo, minsan ito yung hindi napapansin o hindi nabibigyang halaga ng mga kasama sa iglesia na minsan nasisiyahan na lang nakaupo. Alam niyo, nakita ko sa inyo, at totoo naman yan, sa lahat ng Kristiyano, ay yung napahalagahan natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay. And our service is not a service para mapunta ng langit. It's a service out of gratitude. Kaya titignan ko nga, yung bang sobrang pasasalamat ni Sister Eileen sa ginawa ng Diyos sa asawa niya at pagkatapos ay yun na nga, naging na-convert din. Para bang hindi matapos-tapos yung pasasalamat kasi minsan salamat, salita lang yan. Pero ang ginawa niya, ay ipinakita niya itong pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen. Sa iglesia. Tinatanong ko nga siya kanina, mamaya pag-uusapan din namin, magre-retire na siya next year. So sabi ko, ano bang plano mo? Ang sagot niya sa akin, gusto ko pa rin maglingkod. Amen. So this is it's a life of continuous thanksgiving. Yun sana yung makita natin sa ating buhay. Kasi pag nakita mo yun, at talagang napapahalagahan mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ka pwedeng maupo lang dyan Kikilos ka kasi hindi sapat ito, kailangan hindi naman para kung ano pa man, kundi yun ang
bugso ng puso mo eh. Yung parang, paano ba kita, di ba may kanta nung araw, paano ba kita pasasalamatan, if I remember that. Ngayon ang tanong nga ito, na-convert. Pagkatapos, kinuha ni Lord. What was your reaction? Siyempre, asawa mo yan eh, mahal mo yan. Nagtanong ka ba kay Lord? Or at least at a certain point, no? Tao tayong lahat, no? At a certain point na, bakit mo ngayon kinuha kung kailan? Sige, sister. Wala po akong question na ganun kay Lord. Wala Bakit? po akong resentment kay Lord. Kasi po, 10 years pa po yung binigay ni Lord na buhay dun sa aking asawa mula po nung siya ay magkasakit. Okay. No? At dun po sa 10 years na yon, masaya po kaming family, masaya po kaming naglilingkod kay Lord, at maging yun pong pagkuha ni Lord sa Kanya, prepare po niya kaming pareho. At ano tawag dito? Nagkasakit ba siya ng mahaba? Medyo... May sakit po siya talaga na emphysema. Okay. Pero hindi po siya pinahirapan ng grabe ni Lord. Na-bedridden din siya? Hindi po siya naging bedridden. Thank you, Lord. Bali po at atake yung nangyari sa kanya nung December 21. December po yun, magpapasko na galing kami ng Christmas party ng QC. Inatake po siya ng on the way kami pa uwi. Tapos nadaan po namin siya sa ospital. After po noon, Wednesday, inatake po siya uli. Then Thursday po ng gabi nung siya ay mamatay. Which is, sa akin po, alam kong prepare ako ni Lord. Hinanda ako ni Lord sa lahat ng mangyayari. At alam ko rin naman po, maging yung brother husband ko ay ready siya. Oo. Ano sinabi ready mo siya. kay Lord? Anong pinaka-prayer mo kay Lord nung mangyari yon? Ang pinaka-prayer ko lang po kay Lord, tulungan niya ako dun sa sitwasyon namin noon that time. Oo. Kasi unang-una po, magpapasko po noon eh, Oo, yung December oo, I understand. 21. Oo. Tapos, para lang pong normal na araw na nakaburol siya, then lumipas yung mga araw after nang mailibing namin siya. Alam ko po na andun si Lord na nakabantay sa amin, kasama namin. Kasi ang mga kapatiran po, alam ko po yung prayer nila para sa amin. Andyan sila. Ang totoo po, thank you Lord sa Compi family. Dahil andyan po sila na nagpre-pray sa amin, umaalalay sa amin, sa lahat po ng mga kapatiran. Alam ko po na andun po yung prayer nila para kami po ay mapagaan yung aming dinadalang dalamhati nung mga panahon na yon. At isa pong napakalaking biyaya no na alam mong hindi ka nag-iisa sa Thank you. panahon na ikaw ay nagdadalamhati. Totoo yun, ano? May mga narinig ako na siguro ganun din ang pananaw, kaya naging napakagaang. Yung salamat sa panahong ibinigay mo siya sa amin. Higit sa lahat, sabi nga, yung 10 years, there were all good memories. Yes. At chineris mo yun, pinahalagahan mo. Hindi mo nakita na ang damot naman ng Diyos. O hindi, no? At kung mapapansin niya, pabanggit siya, paulit-ulit, sabi niya gano'n, kasi kasama namin si Lord. And one thing about being in the church, especially if it is a genuine church, so glory to God talaga, na hindi ka mag-iisa kasi andun lahat yung kapatiran. Yun ang napapansin ko sa iglesia na kagaya sa Comfy. Versus small church, wala tayong may pagmamalaking malaki talaga. Pero ang may pagmamalaki natin, kung matatawag mga ipagmamalaki, ay yung sama-samang magkakapatid sa hirap at ginhawa. Kaya nagiging magaang, nagiging magaang lahat. Tanong ko naman si Saysay, ilang taong ka nang mamatay father mo? 13 years old. Okay. Bata. So, as a child, as a kid, ano reaction mo? Totoo, yung totoong naging reaction mo. Ano po, parang hindi pa po kasi siya totally, parang hindi, doon sa age ko po na yun, parang hindi pa po siya talaga magsisink in kaagad nung time na yun. Na, ayun, nawala na nga po yung tatay ko. Pero, parang yung as I grow old po, yun doon ko po na-feel. Kasi, syempre, pag parang naiisip mo yung role ng isang ama, parang yun, parang absent siya sa bahay, ganun. Absent yung role ng isang tatay. Yung tulad nung,
pag nasa bahay kami, parang naghahanap kami ng mga gagawa ng mga gamit namin, ganyan. Yung mga ganong bagay po, tas yung mga role po talaga ng isang ama, yun, parang na ano po ako, na parang nanibago po, ganun po yung feeling ko. Kasi sanay ka na merong gumagawa na isang ama Opo. sa mga bagay na parang bahagi ng isang magulang. No? So, naging natay ka, Sister Aileen. Opo. Anong major adjustment ang ginawa nung maging natay ka? Naku, ano po, syempre nga po, yun kagaya ng sinasabi ni Sai, may mga gampanin sa bahay na tatay ang dapat gumawa, pero wala. Ang ano po, no choice ka, kundi iyupa mo, humanap ka ng gagawa, ganon. Which is, part ko pa naman po, nahihirapan ako na makipag-usap pag yung mga lalaki po yung kausap na halimbawa may gagawin na sirang tubo, ganyan, no? Pero glory to God din po kasi nagpapadala po talaga si Lord ng help sa amin. Pag po yung may kailangan ka. Kasi ang totoo po, noon din pong namatay si Ernie, mas lalo po ako naging prayerful. Kasi sabi ko nga po, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Lord, pero alam ko, andyan ka, katulong kita. Ikaw na yung partner ko talaga ngayon na tutulong sa amin kung ano yung kailangan naming magampanan dito sa bahay. At yun nga po, sa part ni Sai, alam ko po na yung image ng isang ama, na-miss niya kasi close din po sila ni tatay niya kasi sila pong dalawa sa school ang magkasama, inaangkas po siya sa bisikleta ni Brother Ernie going to school kasi ako po ibang school ako. At yun po, natutuwa din ako kay Lord kasi nga po, si Sai naman, nakita rin niya yung pagiging responsible ng tatay niya sa kanya at marami din pong mga attributes si Ernie na nakuha niya. Yung pagiging responsible sa kanyang mga gawain at alam ko rin naman po na sa awat grasya ni Lord, yung emptiness po nung tatay niya, siya rin naman po si Lord din naman po ang nagpuno. Kaya eto po kami ngayon dalawa. Teacher ka for so many years, no? Yes po. Ano ang pagkakaiba ni Sister Aileen sa eskwelahan at sa bahay? Meron ba? Ako po kasi, pagtatanungin niyo yung mga nanay doon sa school na pinagtuturoan ko, ang title ko po, matapang, masungit, disciplinarian, gano'n. Disciplinarian ka kasi. Opo. At yun din naman po ay nadala ko sa bahay. Nadadala ko rin po sa bahay. Pero sabi nga po, iba yung generation ngayon ng mga bata. Iba yung ugali nila. Yung pong ugali noon natin na pagdidisiplina sa mga mga estudyante noon, hindi po natin pwedeng i-apply ngayon Kasi malaki po ang difference. Malaki po ang pagkakaiba. At yun din po, glory to God. Kasi si Lord din po ang nagtuturo sa akin kung paano po ako bababa sa level ng ugali ng mga kabataan ngayon. Sai, Kaya thank you, Lord. How is your relationship with your mom? Disciplinarian siya and everything. How do you see these things? Lalo na Gen Z yata kayo, di ba? Okay. Sorry may mga title tayo para lang ma-differentiate. So, paano naging madali o mahirap sa'yo yung pagiging Gen Z and your mother? Ay kagaya namin, we're coming from a different generation. Ano yung mga naging struggle mo dito, if ever meron? Siguro yun nga po, yung difference po nung way po ng living dati sa ngayon. Yung, kumbaga yung parang may mga belief po dati na, syempre kung ano po yung na ipasa sa kanila ng parents nila. Ganon. Dahil nga po, iba na po yung generation. Parang nagkakaroon lang po ng conflict. Kasi may gap. Kasi magkaiba na po yung paniniwala. Pero, thankful pa rin po kasi. Paano ka nag-adjust? Paano mo tinignan? Paano ka nag-adjust? Siya po ba nag-adjust o ako po ang nag-adjust? Sige, tanong muna natin siya. Kasi two different poles. Opo, So, paano mo tignan paano ka nag-adjust? Kumbaga. Naging mahirap for a while? Mahirap po. Dahil nga po, yung iba talaga po yung way nung before, dati, sa ngayon. Saka yung mga sa environment din po, may iba na po kasi mga bagay ngayon na iba dati. Kaya parang minsan po, hindi po kami nagkakaintindihan kasi iba nga po dati sa ngayon. Pero yun nga po, yung sa terms naman po ng pagdidiscipline,
thankful po ako dun kasi yung, kumbaga yung mga kabataan po talaga ngayon, yung sumunod pa po sa amin na generation, iba na po yung takbo talaga ng mga bata. So parang thankful po ako kasi inabutan ko pa po yung parent na disciplinarian. Oh. Ganun. How do you communicate? Open ba yung communication yung dalawa? Open po, open. And Yun nga lang po, madalas kaming hindi magkaintindihan. Kahit open. Madalas po na... Normally, can you just cite one example na parang, but hindi kayo magkaintindihan? It can be a values or anything. Sa school po. Sige. Sa school. Yun nga po kasi, di ba, nung, ano nga po, sa panahon po ngayon, kumbaga, sobrang hirap po sa pag-aaral. Hindi po sa terms ng, as in, hirap na hirap. Pero yung sa ugali po, nung ibang teacher namin, hindi naman po lahat, pero yung, dahil mga bata na rin po yung mga prof ko ngayon, kumbaga, yun po yung nakakapagpahirap sa akin. So, parang, dati po kasi, syempre, nung panahon dati, pag sinabi ng magulang mo na mag-aaral ka talaga ng, kailangan wala kang reklamo kasi, ikaw na nga yung pinag-aaral, ganun. Kaso ngayon, yung pinagkaiba lang po talaga is yung way of teaching ngayon. So, hindi po kami nagkakaintindihan dun sa part na yun noon sa ngayon po. Yung pong sinasabi niya kasi, madalas sasabihin niya, Mami, may exam kami. Sige, magre-review siya. Tapos makikita ko po sa kwarto, kasi hindi po ba noon, pag magre-review tayo, talagang tuto ka, nakaano ka. Pero siya sabi ko, nagre-review ka ba? Cellphone ang hawak, di po ba? Ayun, tapos yun po, parang minsan, na misinterpret nila na ayaw mo silang paggamitin ng gadgets. Okay, Ngayon, kaya naman po sila gumagamit ng gadgets kasi nga po nag-aaral sila. Kasi nung tayo, iba yung way natin ng pag-aaral, di po ba? Notebook, tapos talagang nakatuto ka sa iyong ginagawa. Paano nyo na-resolve yun? Ang totoo po, lagi kaming nagkakagalit. Pero glory to God nga po. Kasi sabi ko nga po kanina, ako po yung nag-adjust. Paano? Unang-una po, nagbaba ako ng tono ng boses ko. Kasi ang kabataan po ngayon, pag tinaasan mo ng boses, akala nila, galit ka na. Ngayon, yung salita mo po, yung way of, yung pagsasalita mo, gusto nila yung may lambing talaga. Di po ba inaral din po natin yun, na yung pagsasalita mo ay gandahan mo yung may lambing, turo ni Pastor JB. Yung may lambing pag mayroon kang sasabihin. Kasi yung way ng pagsasalita po natin ay malaki rin po ang epekto talaga kung paano kayo magkakasundong magnanay sa araw-araw po na buhay natin. Totoo yun. Opo. Kasi something na sa aming mga wag naman may edad. yung ang tawag diyan baby boomer. Ayan, mga baby boomer. Minsan we also have to learn to adjust. Kahit ako dun sa mga anak ko noon, kahit although susunod, pero sabi ko parang ang magiging resulta nito rebellion na okay, susunod sila pero napilitan. So nagre-rebelde. So kagaya mo, nag-adjust din ako. But it took a while kasi sanay tayo noon na pag hindi ka sumunod, palo ka kagad, di ba? So sa atin ngayon, na salamat na lang, naging Christian tayo. Yes, po. Glory to God yung po pagiging talaga. Christian natin, mas malawak yung ating kaisipan. At mas nakita natin na hindi tayo, porque may edad na ako, hindi na ako pwede mag-adjust. Yun ang isang bagay na gusto nating, ang Biblia hindi sinabi na matandaan na yan, hindi na magbabago yan. Walang sinabing Biblia. Sabi nga ng salita ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen. So kahit na tayong mga may edad, pwede tayong mag-adjust. Because kinakausap naman tayo ng Diyos na kausapin mo siya ng ganito, kausapin mo siya ng ganyan. Although sa umpisa mahirap. Yes. Siyempre, yung pride mo rin na, was there a point na talagang matinding away yung dalawa na halos din na kayo nag-usap? Na, alam mo yun, medyo mahaba-haba yung, pakiwento ko kay Sai. Ano nangyari, Sai? At paano na-resolve? Ayun nga po. Yun, ganun din po. Sa ganun terms din. Dahil nga po, may gap. Nag-rebelde ka ba? In a sense. Although hindi halata.
Pero magana, nagrebelde ng... Hindi naman po as in nagre-rebelde, pero kasi since magkasama naman po talaga kami sa bahay, so ganun lang po, parang hindi mo na mag-uusap saglit. Cold ganyan. War. Ganun. Wala lang, walang imikan lang po. Pero pag Gano'ng mamaya, katagal yun? Pinakamahaba. Ano po kasi, ako pag po kasi nagalit ako sa kanya, nasabi ko yung Dapat sabihin. cause ng hindi pagkakasundo. After lang po, minsan, halimbawa, umaga yon kakain kaming tanghalian, tatawagin ko na siya, anak ako, kakain na, halika na. Kumbaga, nasa kanya na po ko, iparamdam niya, nagalit pa siya. So, ikaw pa rin ang lumalapit. Opo, sasabihin ko, anak, kakain na. O pag hindi siya lumabas, sabi ko, galit pa. O hapunan, anak, kakain na. Eto na, may nagluto na ako. Ayun, ganun po. Pero sa lahat po na yun talaga, glory, glory to God. Kasi yung po bang, gusto mo kasi payapa kayo sa bahay. Gusto mo yung at peace kayo na at the end of the day, kami lang din po namang dalawa ang magkasama. At yun nga po, nakakatuwa din dahil yung sa gabi po, bago kami matulog, may prayer kami, nagdarasal kami. Yun po, pag Every magkagalit, night yan. opo, pag magkagalit po kami, tinawag ko siya, nak, dasal na tayo. Pag po mga 30 minutes, ayaw pang lumipat dun sa kwarto na dadasalan namin, sasara ko na po, matutulog na kami. So, yun po yung aming... So, at least hindi ka dumating sa point na i-assert mo na, nanay ako, sa gusto mo halika dito, walang ganon. Aside, how old are you now? 21 po. So, how do you see all of these things now that you are 21 years old? Paano mo siya ngayon tinitignan after what you went through with your mom? How much do you appreciate dun sa dinaanan niyo? How much do you appreciate her? What you siguro po talagang kailangan po talaga may acceptance kami between the two of us po. Siguro, kailangan po talaga maging open po kami. Kumbaga, kung ano po yung paniniwala niya, kung ano po yung paniniwala ko, gawin po namin na magkasundo doon. Kaya, sa ngayon po, sa age ko po na to, siguro talaga para sa akin, yung mga nagdaan po na ganong panahon, hindi na po siya dapat maging part ulit ng buhay namin kasi syempre tumatanda, kailangan nagmamatured po, ayun. Kaya, kahit may gap po yun nga dahil sa age, dahil sa culture, sa beliefs, siguro ngayon po kasi nag-a-adjust na po talaga kami dun sa pinanggalingan namin na yun, sa mga panahon po na ganun. Kumbaga, pinagkikwentuhan na po namin yung mga bagay na minsan kahit magkaiba pa rin po kami ng pananaw, at least nagkakasundo na po kami ngayon. At least na-appreciate nyo at pinapahalagahan nyo yung, as long as it does not involve, of course, moral issues, no? Pero mga bagay-bagay talaga wala tayong magagawa, Ate Aileen, at may mga, pananaw na iba sa atin. Learning lesson, after siguro si Mami mo muna, what's the greatest lesson you have learned after all of these things na, maliban of course kay Lord, no? For you personally, ano ang sasabihin natin, nagpatibay sa akin and everything. Pero what's for you as a person, what's the greatest lesson you have learned? Lahat, namatay ang asawa mo, you have your struggles with your children, financially, I'm sure, lahat nandun. Hindi ko naman sinasabi, nagpapaalam ka na. Pero, siyempre at this point, ang laking bagay na ang mga taong, mga kagaya nila, mga bata, ano yung natutunan mo talaga? Siguro po, unang-una, yung isipin natin na patanda na tayo, kumbaga yung mga pinagdaanan natin ay part ng buhay na kailangan nating masurvive, na masusurvive lang natin to kung tayo talaga ay magiging matatag at yun nga, yung relasyon natin kay Lord ay nandoon. Kasi marami pong struggle talaga pero napapagtagumpayan natin sa awat grasya ng ating Panginoon. At ito din po yung gusto kong maging maibahagi sa aking mga kapatid, na yung kapatid kong totoo, yung kuya ko at ate ko, kasi nga, dinadala ko sa kanila ang gawain ni Lord, pero
hindi sila ganun ka-interesado, hindi sila ganun kumbaga ay hindi nila gustong lumalim yung kanilang relasyon sa Panginoon. Pero ako po talaga, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung kanyang paggabay sa amin, yung kanyang sama sa amin, alam kong nandyan siya. Yun pong sa awit 68.5, or baka po nagkabaligtad ako, baka 65.8, sabi po doon, ang Diyos na nasa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulila at sanggalang ng mga balo. Ito po ay pinanghawakan ko. Sinend po ito sa akin ni Pastor JB. Hindi ko po maaalaala kung ikalawang taon po ng Father's Day na wala na si Ernie. At simula po nun, yun pong verse na yun, lagi ko pong nire-remember, lagi ko pong inaalala. Lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na may pinagdadaanan po kami, may pinagdadaanan sa school. At yun po, alam ko po na si Lord, hindi kami iniiwanan, hindi kami pinababayaan. At sa mga tagumpay namin, ito po ay kaloob ng ating Panginoon. Wala Thank po you, kami, pero si Lord po lahat ang nagbibigay ng katagumpayan sa aming buhay. Ayun, Yeah, awit thank you, Lord. 68.5, no? Opo. Napakahalaga nun sa atin, no? Lalo na sa ating mga, sabihin na natin medyo matagal na sa daigdig na ito, na maging kapaki-pakinabang ang lahat ng ating dinaraanan. Because there are some who ended up bitter, eh. So, nakakaawa na gano'n ang naging, parang tawag ko nga dyan, tiimbagang hinarap ang buhay. So sabi ko, baka nabiyak na yung bagang. Dahil wala nang ginawa, kundi alam mo yung tiim na lagi na lang tiis-tiis. Pero sa isang Kristiyano, yun ang kaibahan eh. Amen. Lahat tayo ay daraan sa mga problema, lahat ay may kabigatan. Pero bunga ng salita ng Diyos, naging matalino tayo at nagamit natin sa awa at grasya ng Diyos yung mga pagsubok na yun upang hindi lang madaanan eh. Lahat naman ng problema natatapos eh. Kung di pagkatapos noon ay sabi nga ang Mami Ligaya lagi sa, we are better today than yesterday. So, lahat yan, no? Sayo sa gusto natin. May daraanan tayo. Pero ang tanong nga is, paano mo haharapin ito? Saan ka huhugot? Paborito ko kasi ngayon yan eh. Saan ka humuhugot? Pwede kang humugot sa sarili mo. Bakit ba hindi? Pero mauubusan ka eh. At saka hindi ka sigurado kung tama. No? So ito po isang magandang ehemplo sa ating mga, alam ko may mga kapatiran tayong may pinagdaaran hanggang ngayon, pinagdaraanan. Pero ang mahalaga po dito ay yung tamang perspective eh. At saka yung salita ng Diyos. Sabi mo nga, napakaganda nun. Very comforting yung words sa awit 68.5, di ba? Na sa lahat ng mga balo, ang Diyos ay naroon ang puso ng Diyos eh. Di ba? Dalawa yan, di ba? Balo at mga ulila. No? So, pareho, kumbaga may special space sa puso ng Diyos. So, gawin din natin ang ganong espiritu na wag nating sayangin yung mga pinagdaraanan. Tsaka yun na nga, tapos na, wag mo nang balikan. Ayan, no? So, ngayon ay, tamang-tama itong aawitin mo, sister, eh, no? Yung uunahin kong lagi ang Panginoon. So, it's a song of a person with a thankful heart. At yung iyong serbisyo sa Panginoon, madali sa'yo kasi parang sinasabi mo, salamat ha, ito lang magagawa ko. Parang, ano pa ba pwede kong gawin? So, awitin ni Sister Eileen, uunahin kong lagi ang Panginoon. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng
lagi akong nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga, aking pakahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga, aking pakahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo, at maging karapat-dapat sa iyo, at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Thank you, Lord. Alam mo, isa rin sa mga paborito kong awitin niya, Sister Eileen. Alam mo bakit? Yung last line, at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso. Alam niyo, pwedeng kumanta niyan. Wala na itinago sa Diyos. Very transparent na kitang-kita ng Diyos. Although, Diyos siya, pero yung taong kumakanta nito is walang itinago. Amen. Iyon ang isang bagay na kasiyasiya sa ating Panginoon. At ngayon ay August 13. Ako, malapit na ang Ber. Konti na. September na. Anyway, happy birthday po sa mga sumusunod. Brother Mon Elido. Brother Mon Jab. Happy birthday. Sister Bea Cabral. And of course, Brother Andrew de Guzman na nasa Australia ngayon. Ayan, no? Sila ang my birthday. So, happy birthday po. Happy birthday! Ayan, so sa sandaling ito, kausapin naman natin siyempre ang kanyang anak na bunso, Bale, no? Opo. Gano'n nakatagal sa abroad si Sister, yung una niyong anak? Si Joyce Ann po, matagal na po balik-balik po siya sa barko po kasi siya. Okay. Sige, Sai, ano mo, life verse mo? Ano po, 1 Peter 5:7 po. Cast your anxiety on Him because He cares for you. Ano dating sa'yo nun? Kasi ano po ako parang mabilis po ako mag-worry. Ganun po ako na tao. Kumbaga, kahit maliliit na bagay lang po, ganun. Parang napangungunahan lang po yung isip ko. Pero yung binigay po ni Lord na yon na life verse, na lagi ko po ina-apply sa akin.
bilang isang kabataan po. Siyempre, yun nga po, marami pong sa paligid ngayon eh. Kumbaga yung matatalo ka dahil sa maiisip mo na baka hindi mo kaya, baka talagang hanggang doon ka lang, ganyan. Pero dahil doon sa word po na binigay ni Lord na yon, yung mga naiisip ko po na sa palagay ko po ay hindi po magiging mabuti sa akin or hindi po magkakos ng maganda sa akin is nalelet go ko po dahil doon po sa word ni Lord. Kasi yun nga po, nagmamalasakit po si Lord sa akin, sa ating lahat, na ano man po yung iniisip natin, kahit hindi pa po siya nangyayari, hindi pa po dumadating sa atin, is ibigay na po natin agad kay Lord. Kaya yun nga po, pag nagpe-pray po kami, lagi ko pong sinasabi, kung ano man po yung yung bibigay ni Lord sa kinabukasan is, yung guidance po agad ni Lord yung hinihingi ko. Alam mo ba ang isa sa privilege ng isang anak ng Diyos? Hindi naman lahat anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang privilege natin na ito, sagot na kita. Yun ang huwag kakalimutan, no? Na lahat naman tayo may insecurities eh. Lahat tayo dumadaan dyan. Pero remember this, lahat tayo, worry is a sin. Worry is saying, I don't believe you can do something about this. Or hindi na I don't believe, I'm not so sure na, alam mo kasi mga Pilipino, ganito ang utak minsan. And there was a time, ganyan din yung utak ko na, uy, may maganda nangyayari ngayon. Baka may sumunod na masama. Di ba? Negative. Kaya di ba mga Pilipino, huwag ka masyadong tatawa. Bakit? Mamaya iiyak ka na. No? Na, kung hindi natin nabasa ang Biblia, parang wala naman yata sa Bible. Wala talaga sa Bible yun. So, totoo yun. God is saying sa atin na, lalo na yung napakaganda, very powerful yung iyong na what he's saying is, hindi lang yung huwag ka mag-alala. Hindi yung paborito nyo itong mga Gen Z, tiwala lang. Parang hindi ba mahilig kayo mga ganun. Fighting. Oo, hindi ba? So, can you cite one example na talagang nagamit mo ito na, kasi this has to be overcome. It's something that you have to overcome. Nandyan yan eh. Although later on, lesser degrees, in later times, pero masasabi mo ba na dumating ka na sa point na mas powerful sa iyo itong life verse mo ito kaysa sa dati? In what sense? Kung meron ka pwedeng ikwentong situation. Actually, yung dito rin po sa part ko po sa ministry kasi may time po na ako na lang nga po yung naiwan sa amin sa youth sa Bulacan po. So, bale, nung nawala po sila, nawala na din po yung part ng music ministry namin na syempre, hindi po pwedeng mawala ng mag-worship kay Lord. Correct. Kumbaga, parang ako po yung ngayon ang pinapag-step forward po bilang isang song leader na, syempre po, mula pagkabata, nasanay po akong part ng band, ng banda, kasi drummer po ako sa Bulacan Music Ministry noon. Tapos, parang yan, dumating po yung time na yun na hindi ko po in-expect na biglang ako po yung mag-step forward na ako lang pong mag-isa. Okay. Naiwan, opo. Ayun, parang, kasi nung ako, kumbaga nung bago-bago po ako sa youth or dahil nga ako po yung pinakabata sa amin, parang po ako parang mahiyain, ganun. Yung nakasulok lang po palagi. Parang, nung binigay po sa akin yung position na maging song leader, parang, yung kaba po sa dibdib, nandun lagi. Kumbaga, tinatanong ko po yung mga youth dati na working na or mga nasa abroad na kung paano po maging isang song leader. Kasi parang iniisip ko pa baka parang hindi ko siya passion na kumakanta, nagbibigay po ng awitin kay Lord. Pero yung pagiging song leader po kasi is parang na po yun eh. Talagang ikaw po yung magdadala sa congregation para ma-worship si Lord po talaga ng buong puso. Kasi hindi po pwedeng kumakanta ka lang. Kailangan po talaga yung matouch yung heart ng mga tao. Kaya pinag-pray ko po yan kay Lord na kung yun po ba talaga yung binigay ni Lord sa akin bilang isang kaka-step forward lang na youth na ako po yung
pinaka-ano dun ngayon. So, Ano sagot ni Lord nung tinanong mo siya? ayun, nagamit po ako ni Lord bilang song leader po namin. Pero dumating po yung time na nagbigay po si Lord ng maraming member ng music ministry. So, ang nangyari po, dahil ako po yung talagang matagal na pong member, naging band leader. Naging leader po ako ng music ministry. So, Yun po yung, kumbaga, nag-worry po ako nung una na baka hindi ko kayanin yung, kasi yung kailangan ko talaga nung higher, Magli-leads. So, yun, parang ano po talaga, kailangan sobrang pure na Song leader. walang hadlang doon sa pag-worship kay Lord na ikaw talaga yung pinaka susundan ng tao kasi hindi nga, yun nga, sabi ko nga po, hindi lang naman kumakanta para sa tao, para kay Lord po kasi yun eh. Na ano ko po yun, na-overcome ko. Tsaka yun nga po, yun po pala yung purpose ni Lord sa akin. Maging leader po ako ng music ministry po namin na talagang tinanggap po ng buong buo kasi sabi ko nga po kung ano po yung calling ni Lord sa akin, tatanggapin ko po ng buong puso. actually, yun yung fulfillment ng word mo eh. Na nag-worry ka, ilalagay kita sa mas worrisome situation. Opo. Ganyan naman si Lord, di ba? Pag humingi ka, Lord, make me patient. Ay, ilalagay ka sa mga tao ang hirap kausap mo. So actually, these are all meant, everything that's happening in our life is meant for our maturity. Yun nga yung kagandahan na, naintindihan na natin yon, ano? At sa'yo, magandang ginamit mo salita, na-overcome mo. No, so hindi lang ito yung para daanan, hindi, no? At the end of the day, kahit sa Revelation, ang nakalagay doon, ang bibigyan niya ng reward is overcomer. Those who overcome, I will give this. Those who overcome. So all these words in the Bible are meant for God, if we accept it, of course, kaya tinanong kita kung live verse mo, are meant for God to orchestrate the situation. Okay, yan ang problema mo. Ilalagay kita dun sa wala ka nang magagawa. Ako na lang. At nervyos, kahit ako, ilang buwan ko nang ginagawa, or even as preachers, pag tumayo kami, may nervyos. Kasi pag walang nervyos, sinasabi mo sa Holy Spirit, hindi na kita kailangan, kaya ko na to. So, wag tayong magtaka na, bakit nininervyos? Kahit nga yung mga sa world tinatanong yung mga professional, sabi nila, nininervyos ka pa ba? Oo naman. So, ang kagandahan sa atin is, nininervyos pa rin tayo, but we now have a reliable source of strength. And that is God Himself. At bubuhayin pa ng Diyos yan. Kaya pag nalalagay tayo sa mga sitwasyon na, mas malala yata ito. Ang sinasabi ni Lord, ano ba life verse mo? Ay, oo nga pala. And it becomes a learning process for all of us. So, hindi siya naging mahirap in a sense na kailang paghirapan mo, kung hindi naging isang oportunidad na may makita kang bago sa sarili mo, hindi ba? Hindi mo alam na, pwede pala akong song. At saka yung pagiging song leader, hindi basta-basta. Tama yung sabi niya hindi ka basta pwedeng tumayo dyan. Kailangan malinis ang puso mo. At kasi kung hindi, walang anointing yung... So, hindi lang para sa iyo yun, para sa lahat. No? Na makita natin na without the anointing of God, bali wala lahat yung ginagawa natin. May tatanong ako sa iyo. What is your greatest frustration in life? Maging celebrity? Joke lang. Ano ang greatest, personally, ano ang greatest frustration mo? Maliit man o malaki ito? Or regret, whatever. Frustration, regret na, alam mo yun, na, what do you think? Nagtatrabaho ka na ba? Hindi pa? Hindi pa po. Okay, pero so. ano yung, kasi kakagraduate ko lang po. So, okay. naghahanap Papahinga muna. Okay. Opo, naghahanap. Sige, can you talk about that? Actually po, wala po akong maisip na malaking frustration. Kasi, para sa akin po, yung mga ginagawa ko po or mga nagawa ko sa buhay ko, sa buhay bilang estudyante, bilang may mga kaibigan, ganyan. Parang wala naman po akong regret sa kahit ano. Kasi kasabay po ng lahat ng
mga mga kabisihan ko po nung panahon na nag-aaral ako or anything na hindi po related sa church is na-balance ko po kasi yun na kasabay po yung pagsiserve ko kay Lord. Parang, kumbaga, kahit may mga may mga struggle or mga opportunity po ako na lumipas or hindi ko na-take, siguro mas tinitingnan ko po kasi yung nagawa ko na po sa pag-serve kay Lord. Yung fulfillment po sa calling po ni Lord, yun po yung mas tinitingnan ko kasi yun nga po, parang pag naisip ko po yung tanong na kung ano po yung regret ko, parang wala naman po kasi wala naman po akong pinagsisihan na hindi ko nakuha kasi sobra-sobra pa po yung pinagkaloob ni Lord sa akin. Doon po sa mga binigay niya kasi, yun nga, naging leader po ako ng music ministry tsaka naging leader din po ako ng youth sa amin sa Bulacan. So, tinignan ko po yun as parang reward, blessing. Kasi yung, sabi nga po di ba sa Bible, kung ano yung tinanim natin, yun po yung aanihin natin dun sa, si Lord po yung magbibigay sa atin ng kapalit na yun. Kasi nga po, nothing in the Lord's service is ever useless. Yes. So, kumbaga, kung sa ibang pananaw, parang sa paningin nila, ano ba yan? Dami ko namang kailangan gawin, dami ko naman trabaho sa church, ganyan. Yung mga bagay naman po na yun is hindi naman po tao yung nagbigay sa akin, which is si Lord po. So, kumbaga, yun, fulfilled na po lahat nung, yung pakiramdam po sa bagay na yun. Para sa isang taong may edad, para sabihing fulfilled, parang hindi yata bagay, hindi ba? Dapat sabihin niya ng mga nasa 50 na, di ba? Ang ganda ng sinabi niya, kasi actually, pag tinatanong ko yung tanong na yan, is gusto kong ma-explore yung laman ng puso eh. Pag marami kang hinahanap sa buhay mo at maganda yung sinabi mo at hindi balanse ang buhay mo na napabayaan mo yung spiritual life, marami kang frustration. Kasi marami kang gustong mangyari sa buhay mo na hindi nangyayari. But in your case, sumabay ka sa Diyos eh. Amen. Na kung ano ang gusto ng Diyos, ito ho gusto nyo, sige, ito. Ang fulfillment mo actually is nagagawa mo yung gusto ng Diyos. Amen. At sa'yo, sa mundo pa, ang babaw naman ang kaligayahan mo. Pero sa atin, hindi eh, no? Hindi naman kami nagsasabi dito ng banal-banal nyo. Hindi eh. It comes with the territory that when you are continuously, in relationship with God, yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, ang nagpapaligaya sa'yo kasi alam mo ito ang gusto ng Diyos eh. Amen. And you don't come to a point na natatrap ka na, buti pa siya meron nun, buti pa siya. Wala eh, wala. Hindi naman sa bulag tayo doon. Hindi yun eh. Kung di yung, masaya ako dito eh, ba't mo ba ipipilit sa akin? Yes. Hindi naman ako. Yun yung kabuuan ng at the age of? 21. At 21, makakaingit ka, hindi ako ganyan ng 21. Kaya ang daming frustration. Isa din po yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi wala naman po talaga akong naging sakit ng ulo sa Kanya. Mula nung maliit siya hanggang sa mag-high school, mag-college, wala po ako talagang matanda ang issue na napatawag ako, na may ginawa siyang hindi dapat, no? At yun nga po, glory, glory to God. Maski po sa mga kasamahan ko sa school, sabi ko, thank you Lord. Kasi minsan po nagkakahingahan kami syempre na yung anak ko ganun, ganito. Sabi ko, ako po, thank you kay Lord. Glory to God na hindi po niya pinasakit yung ulo ko na bilang kabataan, na yung nasama sa kung ano-ano. At alam ko po, dahil din po yun sa mga word of God na naririnig niya, na talagang maski siya naman din po, sinasabi niya na, Mami, hindi ako sumama sa mga outing ng mga barkada ko, ng mga kaklase ko. Kasi unang-una, ayokong mag-alala ka. Pangalawa, ayokong alam din niya kung tama o mali yung gagawin ng kanyang mga kaklasmate. Alam mo, maganda sa atin, ang tinatanong natin, ano mo magpapasaya kay Lord? I mean, some people may say, masyado naman kayong OA. Hindi eh. Again, I'd like to use that word. It comes with the territory. Pag nandun ka na sa ganong sitwasyon, yung mga bagay na maaring sa mga tao ay nagpapasaya, kung mga sinasabi mo, ang ganda ng buhay ko, ba't ko ipagpapalit dyan? Di ba? So, napakaganda at napaka-blessed. Iba talaga ang impluensya ng Kristiyanong magulang
sa mga anak. At hindi lang sa anak, sa angkan. No? So, sabi naman niya, accept Jesus as your Lord and Savior. You and your family will be saved. It's not something automatic, but God orchestrate all the situation na dumating sa punto na masumpungan ng mga mahal mo sa buhay, yung kagandahan ng buhay na nakay Kristo. No? So, nagpapasalamat po kami sa mag-ina na muli, alam kong ako, marami akong nakita, marami akong narinig na nagpapatibay ng pananampalataya, bunga na. Yun naman, sabi mo nga kanina, inspirasyon. So tuwing may uupo dito, ang unang yumayaman ako kasi ako nakakarinig sa inyo. So ang dami kong natututunan, nai-inspire ako. And the mother and daughter here are actually is an inspiration to all of us. No? So muli, yung mga narinig nating mga salita na alam nating ang Diyos ang nagpaparating sa atin, nawa ito'y gawin nating yaman. No? Pahalagahan natin yung buhay na meron tayo sa Panginoon. Wala nang, sabi nga nung kanta, wala nang hahanap-hanapin pa. And that's the problem with sa ibang Kristiyano, na tama nang umattend ng prayer meeting, tama na mag-fellowship. Hindi pa nakikita yung buhay pagka ganun. Kaya minsan tinatamad mag-fellowship, hindi nakikita pa. Kaya siyempre, kanya-kanyang panahon yan, hindi mo pwedeng ipilit. Pero nga, may mga naririnig akong feedback, sabi nila, gustong-gusto namin yung mga naririnig namin sa awit. Pati nga yung mga tanong, sila pa unang sumasagot. Kasi as you listen, siguro pwede nyo rin gawin, mga nakikinig, pag may tanong, kayo kaya unang sumagot sa bahay. Para malalaman nyo, ay, mali pala yung sagot ko. At ngayon, it's an eye-opener, no? Na kung ang buhay mo ay nakaupo ka lang dyan, masaya ka na, nagbigay ka ng love offering, umating ka, hindi ko masabing may mali. Maganda yan, pero simula lang yan. Marami ka pang pwedeng matuklasan kung lalapit ka pa sa Panginoon. So maraming salamat sa mag-ina at bago tayo magwakas, aawit ang ating kapatid na Sister Sil. You are greater than all my failures. You are greater than all my failures. You are the author of all creations. You are more precious than gold and diamonds. Oh, you are the greatest of all. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus. Mountains will be shaken and the earth will fade away. Still you remain, still you remain. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Beautiful song, beautiful message. At nawa ang mga narinig natin sa umagang ito'y patuloy nating tignan. No?
dahil taga Bulacan kayo, patuloy nating limiin. Ewan ko na rin yung salita. Lalim. Bigyan natin ng pansin. Napakalaking yaman po ang patuloy na nagiging bahagi ng gawain ng Diyos. Kung tama ang pananaw at tama ang kaisipan at tama ang puso, ay lalo pa tayong pagyayamanin sa ating buhay. So, muli po magpapaalam muna kami. Nagpapasalamat kami sa mag-ina, Sister Eileen and Sister Sai. Lord po. Hopefully, magkaroon ng part 2 later on. Okay, sige po. Bago po kami magpaalam, awit kami. Ang pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan sa buhay kong taglay. Wala kang kupas, di nagbabago, ikaw noon, ngayon, at kailanman. Wala nang hihigit pa sa'yo sa banal na pangalan mo. Wala nang hihigit pa sa'yo, Jesus, sa banal na pangalan mo. Sa banal na pangalan mo. Magandang umaga po. See you again next Saturday. God bless God bless everyone. Bye-bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the